ako kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon. Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang malaking baso. Ang konting asukal ko. Wow! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa'yo? Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated na tubig. Magaling! Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint. Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng berdeng tsa sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon, hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Naparami yata ang soda. Sandali lang, magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, angkop ang mga berries. Asukal, konting pangpatamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. Pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas matamis magaling pa sila. Kain na tayo. Kayahin ang disenyo ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada ni Lola, hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatid ang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow! Gaano karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nag-aksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa, at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa. Maniwala ka, halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong-luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang paborito ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ang isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas, ilang berde. Perpekto. Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng isda mo. Pero wala ng oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Ay, dito mo kang mada. Isasaw ito ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perpekto. At sa wakas, ang putahe ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahe ni Jane. Ngayon, ang putahe ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oo, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing! Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At siyempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcake sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola!
Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda. Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganun kadali? At ang kalalabasan ay magiging napakaastig. Ayos! Tapos na yan! Tara na! Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng cacao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling! Ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabuong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng chef. Kunin ang merienda na ito mula At sa oven. syempre, wala tayong mga Ito'y granite. handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Saan ako magsisimula? Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin. So-so lang. Sige, ano pa ang meron? Subukan natin ito. Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow, ang laking cupcake. Hindi na makapaghintay na subukan ito. Ang sarap. Oo, ito ang panalo. Ay, ang cupcake ng chef ay naging... Pinakamahusay. Walang kritiko ang makatatanggi nito. Ang daming produkto dito. Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ng pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow! Kalma lang, chef! Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag-i-enjoy si Jane. Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabuti. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Super. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perpekto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin yan. pasensya Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane at mukhang kamangha-mangha ang sopas ng kabuti ni Grandma. Pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas ng chef. Nasa sayo na, Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Ayoko ng mga kabuti. Susunod na. Isang bagay na kawili-wili. Hindi. Hindi iyon. Ngayon, ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo. Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow, Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan. Ikaw muna.
Kaya ko yan. Nakakuha ako ng piraso ng popcorn. Sayang, tumigil kang tumawa. Tingnan mo kung ano ang meron ka. Meron akong maliit na balde. Hindi masama. Mukhang masarap. Ikaw na lang, Vivian. Ang daming popcorn. May maliit na bundok dito. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Huwag kang titig ng titig sa pagkain ko. Kainin mo yung sayo. Tatalawat ako matapos ito ng mabilis. Pero hindi yung pipigil sa akin na i-enjoy ang sandali. Yan ang nagpapahalaga sa buhay. Maligayang pagbabalik. Ano ang Peter, ginagawa mo dito? pinulong ko sa'yo kung ano ang magandang asal. Alam kong hindi mo ito masyadong kabisado. Kaya manood ka at matuto. Kakailanganin ko ng tinidor at kutsilyo. Magaling. Sa tulong nila, maingat kung mapuputol ang popcorn sa ilang piraso. Napakasarap ng lasa. Ang galing! Pwede bang bilisan mo? Tapos na? Ayoko na. Hindi mo dapat akong minadali ng ganyan. Pasensya. Saan napunta ang mga magagandang asal mo? Hindi ako katulad mo. Hindi ko kailangan ang lahat ng iyan. Kakainin ko na lang ang aking masarap na popcorn. Napaka-crisp nito. Talagang masasabi natin kung gaano kasariwa itong ginawa. Kulang na lang ay magandang pelikula. Naobos ko na ba yun ng kabilis? Hindi ko nga alam ito. Isa na lang ang natitira. Hindi ko pwedeng Panahon na para tapusin. Ito ang pagkakataon ko. Peter, patas lang yon. Akin ang popcorn na yon. Para na, Vivian. Ikaw naman. Ang sarap! Napakaswerte ko. Parang natupad ang isang pangarap. Pula na ito. Nag-e-enjoy sa mga puwersa. Kung hindi, gagawa ako ng popcorn. Ibalik natin ito at palapitin tayo. Iwan mo na, Mary. Handa na ako. Nagsimula na ang proseso. Lahat ay gumagana. Malapit na nating makuha ang lahat ng popcorn para sa atin. Mga bato ito. Gustong-gusto kong makisali sa masasamang plano. Hindi ko maintindihan. Nasaan ang popcorn ko? Alam mo, maaari ko siyang linisin agad. Ninakaw mo ang popcorn ko. Sinasakit mo ang ulo ko sa lahat ng sigaw mo. Kunin mo ang popcorn mo. Gusto mo siya, Belair? Ngayon, walang makikialam sa Simulan atin. na natin. Masarap. Sulit ang pagod. Ngayon, handa na akong iangat ang aking binti muna. Wow! Isang Hindi pangkugon. na ako makapaghintay. Ayaw ko nang maghintay. Gusto kong kainin ito dito. Ngayon na, ilang piraso ng sabay-sabay. Ayos lang sa akin yan. Wow, kamangha-mangha. Ano? Huwag muna, Vivian. Una, kailangan nating lahat tumingin. Wow. Tiyak na tatanggalin ko ito. Maraming chewing gum dito. Isang buong matamis na pader nito. Kaya kong hawakan niya ng madali. Pero hindi ko ito may bukas. Pasensya na. Nakalimutan kong hindi na-check ni Peter ang bahagi niya. Pero nagawa ko ito ng maayos. Ngayon, tingnan natin kung ano ang meron ako. Paano nagkasya lahat ito sa ilalim ng takip? Hindi ko maipaniwala. Wala akong masabi. Kahit saang anggulo mo tingnan. Ang ganda talaga. Kailangan sa nating tanggalin ang lahat ng labis sa lalong madaling panahon. Tatanggalin ko lang ang mga balot. Madali lang yun. Nami-miss ko na talagang nangumunguya. Ihimig the way. Hindi ko ibabahagi sa kahit sino. Ready? Galit ako sa'yo? At hintayin mo akong nguyain ang bubblegum ko? Tamang-tama lang. Wow! Hindi ako nagmamadali. Susubukan kong magpabula ng malaking bula. Iniisip ko kung ano ang mangyayari. Hindi ito gumagana ng maayos. May problema sa gum na ito. Hindi ito gumagana ng maayos. Iisipin ko kung ano ang magagawa ko. Kailangan ko ng bomba. Tingnan mo, ganyan ang gusto ko. Gumagana ang plano ko. Kay Gandang Lobo, ilalagay ko ito sa stick at gagawing laruan. Ang ganda talaga. Magaling na trabaho. Gusto ko ang lobo ni Vivian, pero siguradong ayaw niyang ibigay ito sa akin. Kailangan kong maging malikhain. Nasa tamang pag-asinta ito. Hindi, pumutok! Sorry, Vivian. Gusto ko lang mag-enjoy. Bastos! Mas mabuti pang kainin mo ang iyong gum. Gagawin ko yan ngayon. Ang sarap. Hindi ko mapigilan. Akin na ang turn magpabubble.
Ito ay simula pa lang. Kailangan ko munang mag-init. Tingnan mo, Vivian. Paano niya nagagawa yon? Ako naman ang papasok. Mary, hindi ko nakalimutan ang ginawa mo. Anong nangyari? Hindi ko makita ang kahit ano. Bakit natatakpan ng gum ang mukha ko? Sa palagay ko, bagay na bagay sa'yo ang kulay na yan. Ay, nako. Ang gum ko. Sira na ito. Pati na rin ang mga kilay ko. Kailangan kong idikit muli ang mga ito. Hindi mukhang maganda yon. Ginawa ko. Nabalik ko ang aking mga kilay. Oh, ikaw na. Tumakbo ka! Tagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Ang mga makamay ko ay umaabot na sa chewing gum. At hindi ko na mapigilan pa. Bakit ko nga mapipigilan? Pagkatapos ng lahat, akin ito. Napakaraming chewing gum. Halos hindi magkasya sa bibig ko. Iniisip ko na masama ang kalalabasan nito. Huwag kang maging masyadong dramatiko, Vivian. Kontrolado ang lahat. Tingnan mo ito. Nakikita mo ba ito? Tama na, Peter. Sapat na yan. Pumuputok na ang bula. Hi, Vivian. Tama ka, Mary. Nagsanhi ito ng totoong pagsabog. Tulungan mo ako! Naipit ako! Para kang gagambang nasakal sa sariling sapot. Ngayon ako ang mauuna. Cookies at gatas. Bakit ang konti lang nito? Mayroon lang. Hindi ko ito gusto. Vivian, buksan mo ang sayo. Sa akin ay mas malaking bahagi. Ayos! Masaya ako! Mahilig ako sa cookies at gatas. Ibig sabihin, may malaking bahagi si Mary? Itaas mo ang takip mo. May 100 cookies at isang malaking baso ng gatas pa. Gusto ko sanang makipagpalit sa'yo, Mary, pero dito na lang ako. Binababad ko ang cookie ko sa gatas. Sa tingin ko gusto ko ito. Mukhang masarap. Oo, mahusay yun. Hindi ako nadidismaya. Panahon na para mag-milk bath ulit kahit papano. Naku! Nalaglag ang nag-iisa kong biskwit. Maaari ka pa bang makalabas? Hindi sa palagay ko. Minsan ang kalat mo talaga, Peter. Ginagawa. Inumin ko ang lahat ng gatas at saka ko kakainin ang aking cookie. May gatas ka sa nguso. Masarap. Ayos. Peter, nakakatawa ka. Salamat sa papuri, Vivian. Pero oras na para magtrabaho ka na. Grabe, ang daming frosting dito. Ang saya. Sa tingin ko magdadagdag ako ng gatas. Nalaglag ko rin ang cookie sa baso ko. Naku! Pero baka mas mabuti nga iyon. Tingnan mo ang nangyari sa gatas ko. Naging tsokolate na lahat. Ano ang ginagawa mo, Vivian? Ang paggawa ng pinakamasarap na inumin sa mundo. Lahat ng sangkap ay nakasalansan na at ihahalo ko ito sa isang shaker. Magandang ideya. Magaling na trabaho. At ngayon tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Kailangan kong ibuhos ang aking cocktail sa isang magandang baso. Ito ay bagay na. Mukhang napaka-tsokolate. Gusto ko yan. Gumuhit ng isang payong at pagkatapos ay maaari ko ng tikman ito. Mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi ka panipaniwala ang lasa. Hindi ko may paliwanag. Ayos. Naiinggit ako sa'yo. Anyway, ito ay walang silbi. Ang mahalaga ay ang lasa. At gusto kong sulitin ito ngayon. Sige na, Mary. Halika na. Handa na ako. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang daming cookies dito. Susubukan ko ang ilan. Sarap. Pwede ba kaming makakuha? Huwag mo nang isipin. Nakain mo na ang iyo. Sa akin na lahat ito. Ay, hindi! Hindi ang cookies! Oh, tama ka. Kasalanan mo na rin. Sa tingin ko, nahulog ito sa gatas ko. Kaya hindi pa lahat nawawala. Ngayon na ang pagkakataon natin, Vivian. Panahon na para turuan si Mary ng leksyon. Anong ginagawa mo? Tigilan mo. Nabasa ako dahil sa'yo.